Wait lang ha. Ayan, naka-live na tayo mga ak. Naka-live na tayo. Okay na. Start na tayo. All praise the Most High, Yahweh Hashem, Yahushai, double honor to the elders and leaders of True Nation Israelite Congregation. We are True Nation Israelite Congregation, Philippines, Punilinggo, Brother Yaham. Sama ko po ang mga kasama po dito po sa Philippines na kahit po kami scattered ay nagsipa na kami ng mga sabat at tutulog po sa inyo ngayon sa mga lost Israelite po. Binabati po namin kayo lahat. Pakalala po ang aking mga kasama dito kahit na kami ay nagkakalit sa pag po kami. Pakalala kayo bro. Bro Art po. Shalom. Happy Sabbath. Yasharala. Bro Dan po, shalom po, happy Sabbath sa bawat isa po. Greetings to all scattered Israelites abroad. Shalom po. Yeah, bro, Bidi. Shalom. Happy Sabbath sa lahat. Greetings sa lahat ng lost sheep na nakabalik na sa pananampalataya. Shalom. So dito po kami upang magbagi po ng katotohanan. Samahan niyo po kami. Mauna po tayo ni Brother Daniel. Gayak. Okay. Tayo manalangin. Hindi natin ang kanyang gabay. Abay, salamat po sa araw na ito, sa araw ng Sabat. Sa amin para muli nag-aral po kami at maunawaan namin kung ano yung mga salita mo para sa amin. Salamat sa kaligtasan, pinagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng anak na si Yahweh Shai. Salamat na kayo po ang patuloy na magtuturo sa amin ng katotohanan, ipapalaya po. Maging sa mga loshi po ng Israel. Salamat po, kayo po ang siyang patuloy na mag-iingat, gagabay po sa amin. Sa mga salita, patuloy kayo ang siyang magtuturo sa amin sa pamamagitan ng mga lingkod, si Brother Godi, Brother Yaman, Brother Art, at ng iyong mga lingkod. Salamat po sa lahat ng kapatihan sa pangalan ng iyong anak, si Yahweh Shai. Man. Bro, todo mo na bro Daniel eh. Bro. Pa. Todo mo na. Saan po? Sa chat daw. Ay, sa share. Wait lang po. Oo. Nahulog yung aking Nahulog yung aking clam. Wait lang po. Saglit lang po. Galatians to ba yun ha? 2:16 ak. Galatians 2:16. Oo. Ano? Ano mo na? Sige ak, ikaw na muna. Wait lang. Ano ba yun? Wait lang po. Sige. Galatians 2:16 ak. Bro Yaman. Oo. Okay, Galatians chapter 2 verse 16. Knowing that a man is not justified by the works
of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So yun sabi nga dyan, di ba, na hindi raw sa pamamagitan ng kautusan. Kasi nga kung papasiraan si Paul, ano talaga siya, yung taga-sugid talaga siya ng kautusan dyan. Pero nung nakilala niya ang ating Mesaya, importante pala na makilala niya yun. Kaya siya, nung sabi niya, sinabi niya yung gaya kasi hindi lang sa pamamagitan ng mga ginagawa niya dyan sa mga kautusan. Kasi nga sabi dyan din sa verse 21, di ba, na baliwala yung pagdating niya. Kung baliwala yung ng Mesaya, kung susundin natin mga kautusan, walang kwenta yung pagdating. Basahin niya na yung verse 21 up. Verse 21, verse 21, I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Ayun, so mababaliwala yung pagpaparito ng ating Mesaya kung lahat ng inaano natin is puro rin sa kautusan. Ibabalik natin yung, kasi yung ginawa ng Mesaya, yung sabi niya na naparito siya para sa lordship of Israel, para ibuwis niya ang kanyang buhay sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelites. So yun yung words of the law na tinutukoy dyan, na pagtutubos ng kasalanan ng mga Israelites po talaga. Kaya makikita natin, yun yung works of the law na ginawa po dyan. Yung ginawa ng law na para mapatawad ka, ma-justify ka, kailangan mag-alay ng ganito, mag-alay ng ganito. Pero alam naman natin na ang Mesaya na yung Lamb of God na nagsakripisyo para sa atin, para makabalik tayo ulit sa sama at para sa mga Israelites po talaga. Kasi yun po talaga yung sabi niya talaga na I am not sent, diba? For the lordship of house of Israel, diba? To save these people from their sins. So yun talaga yung sabi ko dyan na works of the law. Pero hindi po yan sinasabi na wala yung mga kautusan na para sa akin, na katulad ng ibang paniniwala ng mga tao na ng mga religion na hindi sila sumusunod sa mga law. Kung may mga sumusunod ba, pinipili lang nila. Hindi naman lahat ng kautusan din sinusunod nila. Kundi wala silang mga, basta yung gusto nilang sundin, yun lang yung paniniwala nila. May iba't iba silang paniniwala. Kasi hindi naman din sila Israelites talaga eh. So, kung titingnan natin, sila is para talaga sa Israelites talaga. Kaya nga, Matthew 1:21 pa lang na save these people from their sin, to rule these people, di ba? Matthew 2:6, di ba? To rule these people, Israel. Yun pa rin talaga hanggang sa pagbabalik na at ganun pa rin. Kaya papansin natin gano'n yan talaga. Kaya si Paul nga mismo, yun nga, sabi ko na sa Romans 3:31 na hindi niya binabaliwala ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans 3:31, diba? Kasi mga Romans 3:31. Romans chapter 3 verse 31, do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Oh, yung tinitindig po nila yung kautusan. Kumbaga, isinasabuhay talaga yung kautusan, tinitindig nila yan sa kanilang buhay. Yan yung mga paniniwala talaga nila. Ano ba yung paniniwala ni Paul, diba? Makikita natin yan sa Acts 24:14. Kung ano yung paniniwala ni Paul. Sabi nga natin sa Acts 24:14 kasi yun yung paniniwala niya. Yan din yung sinabi niya dun sa Galatians 2:16 na kasi kung sa pamamagitan din ng kautusan na yun na ang paniniwala mo na wala pinabaliwala mo na rin ang Mesaya, kundi puro ka na rin kautusan katulad sa mga Hudyo na mas pinagmamalaki pa nila yon na doon daw pamamagitan ng katuwiran, doon daw pamamagitan ng justified. Kaya ganun ginagawa nila. Importante raw yung mga ganun na yun ang mas at nila kaysa sa pagpapag-gratis ng Mesaya para makabalik sila. Kaya sabi sa verse 21 doon na Christ being daw ang pagparito kasi mas inaano mo yung mga kautusan.
Yan, pero dyan, makita natin dyan na sa 31 nga ng Romans 31, na hindi yan binabalewala yung kautusan ni Paul, tinitindig. Ayan. Kasi may mga audio na mali yung pag-ano nila sa kautusan saka paniniwala sa Messiah. Mas inaano pa rin nila yung mga dati na mga gawain. Yan, sa Acts 24, kung ano yung paniniwala rin ni Paul. 24:14 Act. Live me. Nag-live. Acts chapter 24 verse 14. But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law, in the prophets. Sabi ni Paul na ito yung kinumpis niya sa kanila na tinatawag nilang paniniwala na yan ay heresy daw. Nag-worship din daw siya sa isang Diyos, ang kanyang mga ninuno, at naniniwala sa lahat-lahat ng nakasulat sa mga kautusan at ng mga propeta. Yan ang paniniwala ni Paul. Sabi niya dyan na, ayun, ito yung kanyang paniniwala dyan, kasi tinanong siya dyan ng governor nung ano ba yung paniniwala dyan, ano ba yung kapagtatalo nila dyan nung tinampot siya. Sinabi niya dyan yung paniniwala niya na yan. Naniniwala daw siya sa isang Diyos na kanyang mga ninuno, at naniniwala rin siya sa lahat-lahat ng kautusan na nakasulat sa law and the prophets. So, okay, siya sabi niya na, do we make void the law through faith? We establish the law. Kaya, naniniwala sa mga law, tinitindig niya pa rin yan. Pero nasa kanila na yung kaganapan kasi naniwala na sila sa Messiah. Total kasi yung maniwala tayo sa Messiah dahil puros lang tayo kautusan, hindi tayo naniwala sa ipapadala na Messiah para ating panampalatayaan magkakapatawaran ng ating mga kasalanan. Pababaliwala rin yung di tayo makakalapit kasi ayun yung paraan ng Diyos, ng Mosai, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Lalo na yung mga Israelites talaga, kasi mga Israelites talaga yung pangako. Yung mga Israelites talaga yung kapatawaran ng kasalanan. Kaya kung anong patuloy. Kaya bro, Gadi. Okay lang. Okay yun. Naiintindihan. Yeah, bro, Tan. So, ayun yung sinasabi doon sa Galatians 2:16 na hindi sa pagitan ng righteousness. Kasi unang-unang panahon talaga nila, hindi sila naniwala kay sa Messiah talaga. Mas kahit na nakita nila, hindi nila pinalwala. Mas inaano pa rin nila yung mga kautusan. Kaya kasi Paul, di ba, masugid talaga siyang tagasunod ng kautusan. Halos pinagpapatay niya nga yung mga naniniwala dyan sa Messiah. Kaya sinabi niya dyan na sinunod niya yan, ginawa niya yan. Kaya, pero sabi niya na patay ako, di ba? Sabi niya din dyan sa Galatians, nalaman ko na ako yung patay din sa kautusan. Yun kasi yung nangyari din sa kanya. Kaya buti nagpakilala talaga sa kanya yung Messiah nung sa Damascus, di ba? Yeah, bro, ano man. Kaya nakabalik din kahit si Paul. Okay. Yeah, bro, ikaw. Bro Godi. Oo. Yung grace naman. Kasi maraming Kristiyano na naniwala sila sa grace na okay na yun. Save na tayo. Akala nila yung grace sa panahon lang yun ni Jesus. So mabasa natin sa panahon ni Noah na Noah was saved by he found grace by the Most High. Mabasa yun sa Genesis 6:5 o 5:6. Oo. Bakit ba natanggap ni Noah yung grace Most High? Matanggap ba yung grace na wala kang ginagawa? Matanggap mo yung grace for nothing? Sa verse 8, basahin mo na pakibasa nga please yung Genesis Genesis 5:8, 6:8. Dito mo sa 5:8 or 6:8. 6:8. 6:8. But Noah found grace in the eyes of the Lord.
So, he found grace by the eyes of the Lord. Bakit? Found grace for nothing? May nagawa ba siya? Tingnan natin kung may nagawa ba. Lahat ba na natanggap yung grace? Yung mga wicked ba nakatanggap ng grace? Ba Hindi, natanggap kasi ni sa verse 9? Tingnan natin sa verse 9. Noah was just a man and perfect in his generations, and Noah walked with God. He was just perfect and walked with God. Kaya, yun natanggap niya yung grace ng Panginoon. Ano ba yung perfect? Ano ba ibig sabihin na Noah was perfect? Bakit tinawag siya perfect? Basahin natin sa 1 King Act 8:61. First 1 King 8:61. 8:61. 1 King 8:61, it reads, "Let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in His statutes and keep His commandments, as it is today." So, naunawaan no? Pag tinawag perfect, nag-keeper ka of the law. So, just, ano ba yung ibig sabihin ng just? Ezekiel 18. Ezekiel 18. I'll let the Bible explain itself. Ezekiel 18, 5. 18:5, it reads, Ezekiel chapter 18 verse 5, "But if a man be just and do that which is lawful and..." So, unsa ang just? Act. So, law keeper ang just. So, si Noah walk with God. Sa Malakay 2:5, please Malakay 2:5. 5 and 6. Malakay. Malakay 2:5 and 6. Malakay 2:5. And 2:5 and 6. Wala. Sige po, kayo ak. Malakay. 2:5 and 6. Okay, Malakay 2, 5 and 6. My covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name. Verse 6, the law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips. He walked with me in peace and equity, and he turned many away from iniquity. So, Noah walked with God. Tinawag siya just, perfect, and he walked with God. Nakita natin paano yun. Nag-keeper of the commandments. Kaya kinawaan, nakatanggap si Noah ng grace. Hindi ibig sabihin na mo lang yun na wala kang ginawa. Natanggap mo yun kasi nakikip ka ng commandments. Kaya kinawaan ka. Ay, yun ang grace. Akala nila yung grace, panahon lang yun ni Jesus. Okay na yun, you believe Christ. Okay na yun. Yun ang akala ng mga Kristiyano. Lahat ba nakatanggap ng grace? Makatanggap ba mga wicked ng grace? Hindi. Kaya sabi niya, if you sin willfully, babawiin niya yung grace. Klaro ba? Naunawaan ba? Kan po. Kanak. Okay. Yan na nga. Okay po. Rodan. Okay. Po, tuloy natin yung not of works, not by works. Sa Galatians chapter 2:16. Pwede pong pakibasa. Live me. Okay ba, no? Oh, okay. Pwede po natin yung basa. Galatians 2:16 up. Po. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified.
Ayan po. So, makikita po natin doon. Ano po ba yung tinutukoy ni Apostle Paul na by the works of the law? So, kasi minsan ang mga Christian nagbibigay dyan po ng sariling kapaliwanagan doon. Yung kabuuan, sinasabi na ito yung kabuuan nga. Hindi na tayo dapat mag-ano pa doon sa commandments niya. So, kumbaga sabi, faith, manampalataya ka na lang sa kanya, o tama na yung sapat na yung biyaya niya, yung tinapos ng niyang gawa. At sumunod ka na lang sa panalangin, ililigtas ka na. So, ano ba yung ni Apostle Paul dyan? Not of works. You are justified by the works of the law. So, basahin natin yung Amos 8:11. Kasi binibigyan ng mga Christian ng maling pagkakaunawa yung sulat ni Paul eh. Kaya nako-confuse yung mga tao kung ano ba yung sinasabi po dong works of the law. Amos 8:11 na. Amos 8:11, ito, and it reads, Behold, the days come, saith the Most High, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but of hearing the words of the Most High. Ito. Ayan po. What it means ng famine, sabi doon, hearing the word of the Lord. Ano po ba yung hearing na tinutukoy doon? Yung correct understanding ng salita niya. Kumbaga, nagkakaroon po sila ng maling pagkakaunawa doon sa mga sulat, lalo na sa mga sulat ni Paul. At sino po yung gumagawa ng wrong understanding? Mga Christian, mga Muslim, mga Confucianism, lahat po yan nanggaling sa yung mga maling pagkakaunawa patungkol po doon sa Biblia ay galing yan sa mga came about sa mga ganitong mga katuroan sa mga Christian. So, kakaroon po ng famine, tagutom, hindi doon sa pagkain, hindi sa uhaw sa tubig, kundi doon sa pakikinig ng kanyang word. So, verse 12 po, pakibasa. Alin na? Verse 12. 12. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Okay, hindi nila matatagpuan yun kasi yun nga, nagbibigay sila ng sariling kapaliwanagan. So wala siyang private interpretation ng Biblia. So mismo ang scripture ang magpapaliwanag doon sa mga katanungan po nila. So sabi doon, they will not find the correct understanding. Magbibigay sila ng sarili nilang paliwanag, pero hindi ito yung pinaka kapaliwanagan nung mismong scripture. So iyon po yung mangyayari, lalo na sa panahon po natin ngayon. So buksan po natin yung Ephesians, yung sulat ni Paul sa mga taga-Efeso, Ephesians 2 verse 8 to 9. Ephesians 2. Apa. Nagko na dyan. Nagko ikaw na. 2:8-9 ba? Uy, okay kayo. 8 and 9. 8 and 289. 89 Acts. Oh, 8, for by Ephesians 2 verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Okay. ayan po. By grace you have been saved. Sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, tayo inaligtas. So ano po ba ang hindi po ito sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. So ano po ba yung tinutukoy ni Apostle Paul dito sa kanyang mga, kasi mababasa din natin doon sa 10 to 11 yung mga may karugtong pa po doon doon sa 10-11. Basahin po natin. Tama po yung sinabi ni Apostle Paul dyan.
verse 10. Opo. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Ayan. Tayo'y nilikha ni Kristo para sa mabubuting gawa. Na tayo ay yung mga mabubuting gawa maipakita po natin yun. Hindi natin para maipagmalaki. Marami nagsasabi, may nakikita ko sa post, nagmamalaki daw yung mga nag-aano sa commandments. Hindi yon. Hindi yung sumusunod daw sa mga sa mga nagki-keep ng commandments, nagmamalaki daw. Hindi po yon. Ang ang lumikha po nun sa atin ay si Kristo. Diba? We are created with Christ para tayo ay gumawa ng mabuti. Hindi yung gagawa tayo ng mabuti bago natin makilala si Kristo. So una muna nating nakilala si Kristo, nilikha tayo ni Kristo at tayo ay para gumawa, saka tayo gagawa ng mabuti. Para doon dahil nilikha niya tayo para gumawa ng mabuti. Yun po yung ibig sabihin po doon. So ano po yung mabuti? Yung to keep his commandments, 'di ba po? Yung yung statute and law and statute and commandments. Yung moral law. Moral law. Ayan po yung mga moral law. Kasi sabi sa Isaiah 45, he will magnify the law and make it honorable. Hindi maaaring mawala yan. yung work na ni-refer ni Paul dyan, hindi yan sa moral law, dietary law, festivals. Hindi yan kasali sa work na tinutukoy ni Paul sa Ephesians 2:9. Hindi kasali ang dietary law, ang festivals o ang moral law. Hindi kasali sa work na yan, ang sinasabi niya. Kasi we have to maintain good works, di ba? Sa Titus 3:8, sinabi naman niya, sa verse 10, patuloy sa Ephesians 2:8-9. Apo. Okay po. Tama po. Okay. Isaiah 28 verse 13. Basahin po natin. Anong verse? Isaiah chapter 6. Ano po yung may aman yung First John chapter yung about dun sa we are do his works. First John po yun, wait lang po. First John 2:6. 2:6. Basahin po natin. Second John 2:6. Second John 2:6 po. Second John 2:6 ba? Second John, isang chapter lang yung Second John. Second John 6. And this is love, that we walk after his commandment. This is the commandment that as you heard from the beginning, you should walk in it. Yan po. Yun yung precept po niya nung Ephesians chapter 2 verse 10 to verse 10. So yung lalakarin natin yung commandments niya. So basahin po natin yung Isaiah chapter 28 verse 13. Isaiah chapter 28. 28. Apo. 28 tapos 10. 10 ano? 10. Ano daw? Isaiah 13 ano? 13. But the 13. Word of the Lord was unto them, precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little, that they might go and fall backward, and be broken, ensnared, and taken. Yan. Yun. So yun. Apo, okay po. Yung pagtuturo po talaga ng Biblia, hindi po siya yung sariling kapaliwanagan talaga po natin, kundi talaga mismo ang Biblia mismo ang siyang nagbibigay ng sarili niyang kapaliwanagan. So, sabi nga precept to precept, yan, line upon line. Pagka
pagka binigyan po natin siya ng sariling kapaliwanagan, lalo ng mga Christian, is ang mangyari, they destroy the full understanding of the scripture. Lalo na po dun sa not by works. Kasi may tinutukoy po dyan si Paul kung ano po ba yung works na yun. By the, not, you are saved, you are justified by not by works of the law. So makikita po natin, basahin muna po natin ito, yung chapter, bago natin maintindihan po yung not by works, basahin muna po natin yung Matthew chapter 16 verse 27. Matthew Matthew 16:27. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Ayun. So mula sa bibig ng Messiah po natin, yung sinasabi niya, pakiulit po, bro. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. He reward every man according to his works. So yung pagtuturo po ni Apostle Paul, ni Apostle James, hindi po, kumbaga nag-uusap po lang yan. So nung nandito pa rito pa si yung Messiah, kasama po niya ni Apostle James, nag-uusap po tungkol sila dyan about sa works. Maging si Apostle Paul nung kumbaga nung hindi niya na po nakita physically yung alam po ni Apostle Paul na si Paul in-establish po rin po niya yung law, statute, and commandments ng ating Ama. So sabi po niya, he rewards. Sabi din, hold on, Christ said he wants to do what? He will reward man according to his work. Yan. Baga, makikita po natin na si Kristo ang pumili kay Paul. Hindi si Paul ang pumili kay Kristo. Kumbaga, siya ang tumawag kay Paul para i-preach yung gospel para sa mga Gentiles. So, sabi po dun, he said he will reward me according to his work. So, makikita po natin yan sa Revelation chapter 22 verse 12. Revelation chapter 22 verse 12. Another precept po. Revelation chapter 22 verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Ayan. Ayun po, di ba? Ano po yung works na yon na tinutukoy po doon ng ating Messiah kay John the Beloved. So basahin po natin yung sa baba nun, 13:14:5. 14. 13, 14. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandment, that they may have the tree of life and may enter into the gates of the city. Ayun. Yun po ang tinutukoy po doon ng works. Yung yung they do his commandments. Diba po? Yun ang sabi po doon sa Revelation chapter 4. Tinutukoy doon na yung reward na, ang reward naman po doon, sila ay makapasok doon sa gates of the city, yung heaven. So, yun po yung works na, ito naman po yung works na tinutukoy ng Messiah. So, yung James chapter 2 verse 20, pakibasa po. James 2:20. But will thou know, O vain man, that faith without works is dead. Ayan. Faith without work is dead. So, sabi nga po, meron na narinig na sapat na yung faith na yon para tayo maligtas. So, kailangan po, kumbaga, sinasabi po ni Apostle James sa 2:20,
yung kaligtasan, kumbaga, kailangan maipakita natin ito sa pamamagitan ng, hindi lang po ito pananampalataya lang, kundi may kasama itong pagsunod, yung with action natin doon sa ating Aba, doon sa kanyang commandments. So, basahin po natin yung Romans chapter 2 verse 13. Romans chapter 2 verse 13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Ayan. For not the hearers of the law. Ano pa bas po ulit nung mabagal po, bro? For not the hearers of the law are justified before God, but the doers of the law shall be justified. Ayan. Hindi po doon sa mga nakikinig lamang tayo na justify, kundi doon sa mga yung doers of the law. Yan, yung na-justify po tayo. So, kumbaga, sinasabi po kumbaga dito sa Romans 2:13, sinasabi po ni Apostle Paul na nagsasabi po siya ng totoo doon sa Romans, pero sa Galatian, hindi po niya sinasabing yung totoo. Pero pagdating sa Galatian, sinasabi niya yung totoo, pero pag sa Roman, parang nagsisinungaling siya. Pero ano po ba ang tinutukoy ni Paul po dito? So, basahin po natin yung 2 Peter chapter 3 verse 15. Kung bakit ganon? Yung paliwanag ni Paul. 2 Peter chapter 3 verse 3:15. And account that the long sufferings of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to his wisdom given unto him, as written unto you. Verse 16. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things are hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scripture, unto their own destruction. Ayo po, yun. Yung mga unlearned. Yung, kasi yung sulat ni Apostle Paul mahirap unawain. Kaya yung mga hindi mga natuto tungkol sa mga basic, ano po yung mga basic, yung law, statute, yung commandments ng Aba, yun po yung hindi nila nauunawaan. Kasi kung yung mga unlearned, katulad ng mga Christian, sapat na yung faith, sapat na yung grace para maligtas tayo, sapat na yung tinapos niya, sapat na yung sumabay tayo sa panalangin. Yan po yung mga unlearned. Hindi po nila naunawaan yung mga basics na basic teaching like law, like law and statute and commandments. Kaya binabaliwala na nila yun. Kaya hindi nila, nahihirapan silang unawain yung mga turo ni Apostle Paul. Kaya gumagawa sila ng sarili nilang kapaliwanagan. So like mga ngayon, yung mga nagsilitawang mga churches like Adventist, Seventh-day Adventist, 'di ba? Meron pong pinaka roots niyan kung sino po ang nag-establish niyan, ang mga Mormons, ang mga maging yung tawag po dito, mga Jehovah Witness. So makikita po natin sila po yung mga unlearned dahil tinitwist nila yung mga turo ni Apostle Paul. Hindi nila nauunawaan yung mga basics like law, statutes, and commandments. So makikita po natin yung buksan po natin yung 1 Corinthians chapter 1 verse 25. 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Book Corinthians chapter 1 verse 25, and it reads, because the foolishness of God
wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Ayan. Ano po, pakibagal po na sa ano po. Yan, 1 Corinthians chapter 1, verse 95. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Kumbaga, ayan, yung sinasabi po doon na yung mga akala po ng iba na tama na po sila, pero mas higit pa, mas wiser pa po ang Diyos kaysa sa kanila, lalo na sa pagkakaunawa ng kanyang mga salita. So, akala ng iba na malakas na sila, pero mas malakas ang Diyos doon sa kanya, mas malakas ang Diyos, ang ating Ama. So, buksan natin ang Hebrew chapter 9 verse 13. Hebrew chapter 9 verse 13. Hebrew chapter 9, verse 13. Verse 13. For if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh. Verse 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Ayan, dead works. Yan po yung tinutukoy ni Apostle po sa Galatians 2:16. Yung pag-aalay ng blood of bulls and goats. Yan yung law of works of the law. Yung law of works of the law of animal sacrifices. Yan po ang tinutukoy ni Apostle Paul. Kaya minsan, hindi po yung mga Christians, hindi po nila kumbaga, unlearn sila kasi hindi nila natutunan itong mga bagay na ito. Yung basics, yung law. Ayan, yun yung tinutukoy ni Apostle po sa Galatians chapter 2 verse 16. Sabi doon, for if the blood of bulls and of goats and the ashes of the heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, ayan, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Yan. Dead works po yun. Yan, hindi na po yan katanggap-tanggap sa ating Aba. Yung pag-aalay. Yan, hindi na po yan. Sapat na yung ginawa, yung sakripisyo ni Kristo, yung ating Mesaya, si Yahweh Shai. So, sapat na po yun. At buksan po natin yung kano naman po ito tinutukoy. Sabi ng iba sa mga Christian, sa mga generation Christian ngayon. Kung babasahin natin ito sa Psalms, basahin po natin ito sa Psalms 15 Psalms chapter 15 verse 5. Sa Psalms chapter 15 verse 5. Ito yung preset po niya. 50 50 15. 15. Psalm 15 5. He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent, he that Right doeth these things shall never be removed. Tama ba? Hindi po, 15. Yung covenant by sacrifice. 55 verse 50. 50. Sorry. And Psalm 50 verse 5, gather my sins together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. By sacrifice. Psalm 50 Yan. verse 5. Psalms 50 verse 5. Yan.
gather my saints. So, sinasabi, mga saints yan, ano na yan, sinasabi, sila yung mga believers. So, tukuyin natin dito kung sino yung mga saints na yan. So, buksan po natin yung Exodus chapter 24 verse 4. Yung sino yung may covenant na may sacrifice lang. Saan? Saan? Exodus chapter 24 verse 4. Exodus 24 verse 4. Exodus chapter 24 verse 4. And Moses wrote all the words of the Lord and rose up early in the morning and builded an altar under the hill and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Okay na po? Okay na po. Ayan po, yan po yung covenant by sacrifice na inutos sa mga sa pamamagitan ni Moses kasama ang 12 tribes. Nakita po natin yun. Ito yan mga believers sa panahon natin ngayon. Kasi minsan inaangkin na po ng mga believers. Sila yan, yung sa New Testament, inaangkin na nila yung yung pagtubos ng Messiah. Hindi po yan. May tinutukoy po dyan kung bakit bumaba ang Messiah. May ina-address na specific nation ang pagpunta po dito ng Messiah. Ayan, may specific nation po yan. Yung mga Gentiles po yan, pag-aaralan natin sa susunod, hindi po yan mga Gentiles on the flesh. Sila po yung mga nag-scattered na mga Israelites na napunta sa mga Gentiles. So mag-aaralan po natin sa susunod yan. So Psalms chapter 50 verse 7. 50 pa rin. Apo. Psalms Psalm 50 verse 7. Hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against thee. I am God, even thy God. Yan. Siya yung nagsasalita sa mga sa Israel. So sa mga Israelites. So pakinggan po natin yung sinasabi po niya, pakinggan yung kanyang vows. Yan, yung covenant na yung vows na yon. Ano yung vows na ginawa po niya para sa mga nasusundin ng mga Israel. So buksan po natin yung Exodus chapter 19 verse 5 to 7. Exodus chapter 19 verse 5. Exodus chapter 19 verse 7. And Moses came and called for the elders, people, and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. Verse 5 po, verse 5 to 7. 5 po, 5. Verse 5. Now therefore, if you will obey my voice, indeed, and keep my covenant, that you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Ayan po. Di ba ang precept po niyan yung sa ang tawag po dito sa New Testament yung Apo. 2 Peter 2:9. Apo, 2 Peter 2:9. Yan po. Kala ba? Sige po. First Peter 2:9 pala. First Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praise of him who had called you out of the darkness into his marvelous light. Ayan. Ayan po yung para po yun sa mga lost sheep of Israel. Sila po yung tinutukoy po dyan. So, doon sa Exodus chapter 19 verse 5, yan po, yung mga vows yun, kung kanilang susundin, papakinggan yung covenant na yun na ibinigay sa kanila, susundin. Gagawin po silang
royal priesthood, kings and royal priesthood. So, at kasama na po din, basahin nga po natin, balik po ulit tayo sa Exodus chapter 19, verse 5, 7. Sa Exodus chapter 19. Exodus 19. Exodus 19 verse 7, and Moses came and called for the elders of the people and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. Okay po. 1 Samuel chapter 15 verse 22. 1 Samuel 15:20. 22. 15. Apo. Tapos 15:22. 22. And Samuel said, hath the Lord thus great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hear than the fat of rams. Ayan. Kumbaga hindi na siya napi-please sa pag-aalay. Kumbaga, mas better na yung ano sabi po doon ulit? Pakibasa po ulit yung 1 Samuel. And Samuel said, hath the Lord as in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hear than the fat of rams. Yan. Kumbaga hindi siya na napi-please sa sa pag-aalay ng verse 22. Sabi po niya dito, obeying the voice of the Lord is better than sacrifice. Yung mga obey, yung vows, yung pagsunod sa kanya ay masigit, kumbaga better than dun sa mga sa pag-aalay ng ng rams, 'di ba, ng mga bulls, kumbaga yan mas katanggap-tanggap sa kanya sa harapan ng ating iba. So basahin po natin ulit yung Galatians chapter 2 verse 16. Balik po tayo doon. Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Ayan, knowing the man is not justified by, alam po na po natin yung ibig sabihin po doon ng works of the law, ay works of the law of animal sacrifice po yan. So, kumbaga, by the faith of Jesus Christ na lang po. Yan. Hebrews chapter 10 verse 1. Hebrews chapter 10 and verse 1. It reads, for the law having a shadow of good things to come, and not to the very image of the things, can never with those sacrifice which they offered year by year continually, make the comers thereunto perfect. Okay. Yung verse 2 po niyan, meron po bang verse 2 yan? Meron. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have more conscience of sins. Verse 3 pa. Okay po. But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, when he come into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body as thou prepared me. Ayan. Kumbaga yung hindi na kumbaga hindi na yung pagsasacrifice ng bulls ay hindi na kumbaga hindi nakakapag-alis yon ng kasalanan. So buksan po natin yung Acts chapter 13 verse 38. 13:8. Apo, 13:38.
Acts 13:38. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. Okay. Ayan. The forgiveness of sins. Lahat ng kasalanan. So, malinaw po sa atin na yung not by works na yun is yung hindi nakatanggap-tanggap sa ating Aba, yung works of the law of animal sacrifice. So, pero yung may works na may reward naman mula doon sa bibig ng Messiah. Ano po yung last verse? Ano yung works na may reward mula sa bibig ng Messiah? Revelation chapter 2 verse 12, 14 to 15. Revelation chapter 2 verse 12. And to the angel of the church in Pergamos, these things said, he hath the sharp word into 2 edges. I know thy works, and there thou dwelt, even where Satan sit, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you. But I have a few things against 22 po. 22 chapter 12. 22. Opo. Pwede 22 rin chapter yung 226, bro. Bro, sa Revelation 226. 226, pwede rin din yun. 2:26. Sige po. Basahin po natin yung Revelation 2:20. And that he overcome keepeth my work unto the end, will I give power over the nations. Ayan. Yung Revelation chapter 22 12. verse Verse 12. 12. Opo. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Okay po. Ayan. Dala po niya yung reward sa mga, di ba po, yan, sa bawat mga gagawa, kumaga, doon sa pinapagawa po niya sa atin. So, ano po yung works na yun na tinutukoy dito ng ating Messiah? Basahin po natin yung 14, chapter 14 to 15. Blessed are they that do commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter into the tree, the gates of the city. For without are dogs. Ayan, sabi po doon, blessed are those who do His commandments. Ayan po yung works na hinahanap sa atin ng ating Messiah. Yan po yung works na tinutukoy ng Messiah. Yung tinutukoy naman ni Apostle Paul na works is work of animal sacrifice. Yan po yung not by works na tinutukoy ni. Hindi kasali yung dietary law at saka festivals. Hindi po yan kasali ang dietary law and festivals. So malinaw po sa atin ngayon yung pag-aaral sa tulong ng salita ng ating Aba na ito po ay merong kung uunawain po natin yung mga sulat ni Paul, wag po natin bibigyan ng sarili ng kapaliwanagan. So makikita po natin ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mismo ang kanyang mga salita ang siyang magpapaliwanag tungkol sa ating mga tanong sa kung ano ba yung works, not by works, ano ba yung sinasabi ng works ng Messiah na may reward. So makikita po natin yan at ituturo po sa atin. Lalo na po tayo, kami po ang inatasan po sa pagtuturo na ito ay hindi po namin pinagmamalaki po sa inyo mga tagapakinig yung mga salitang ito. Kundi ito po ay ang grace po ang nagtuturo sa atin. Sabi sa Titus, ang grace po ang nagtuturo sa atin para tayo makapamuhay ng mabuti. Tama po ba? Tama yan. Opo. Hindi po natin ipagmamalaki ito sa mga yung pag ano po natin ng Sabat, hindi po natin. Kumbaga kundi yung grace. Basahin nga natin yung Titus chapter 3 ba 'yon? Titus chapter
Yung grace ang nagtuturo sa atin. Timing man. Wato na, pinggir sa ito na. Titus Titus, ano? chapter 3. 3. 3 ano? 3, 7. Hindi po, basahin mo Seven. po. That being justified by grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Okay po. At meron pa po. At tama po yun. Meron tayo. Wait lang po Hanapin ko lang yung last verse. Titus. Wait lang po. Meron pa po yan. Titus. Yung nagtuturo po sa atin. 12. 12. Sige po, pakibasa. 12. Opo. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ay, yung taas po niyan, yung taas, yung 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ayun. Yeah. Righteously. Iba sabi din sa Psalms 148, righteousness is everlasting righteousness and the law is truth. Diba? Sinabi po dun sa Psalms. So mga kapambuhay tayo, tinuturuan tayo ng biyaya. Hindi tayo sa tiba ng ating sarili, hindi natin kayang gawin ito. Hindi natin pwedeng maipagmalaki ito sa iba para sabihin natin, ay ginagawa namin ito para maligtas tayo. Hindi. Mismo po ang biyaya. Sinasabi po namin ng hayagan. Mismo ang biyaya ang siya nagtuturo sa atin. Sa amin po para makasabuhay po ng righteous living. Meron pa ito sa ako. Sa 13 sa 14. Sige Looking for that blessed Bro, hope sige bro, ano ba and yung the biyaya glorious sa English? appearing. Pa, Ano ba yung biyaya sa English? grace. Grace. Opo. Magandang loob. Sige po, basahin niyo po bro, Yaman, ano yung sinasabi mo? Dito sa 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Sabi doon. Okay. Wow. Yan, ang magandang mangyayari po sa atin. So, i-redeem po niya tayo sa ating mga kasalanan. So, malinaw po sa oras po sa ating pinag-aaralan po yung not by works at yung work na sinasabi ng Messiah. Yung not by works na sinasabi ni Apostle Paul is works of the law of animal sacrifice, and yung work naman po na may reward na sinabi ng Messiah, ito po yung sa blessed those who do His commandments sa Revelation chapter 22. So, ang grace ang nagtuturo po sa atin para makapamuhay. Hindi po natin pwedeng maipagmalaki ito sapagkat yun lang talaga, biyaya lang talaga. Yung grace bro, yung nagbibigay lakas sa atin, pero may decision rin tayo, may sarili rin tayong decision. Sabi ni Apostle Paul sa 7, may struggle din, yung flesh at sa spirit natin. May struggle doon eh. May decision din tayo yan. Yung grace, nagbibigay lakas sa atin. Tayo yung mag-decide between good and evil. Mabasa yan sa Romans 7. Tayo pa rin yung mag-decide. 7. So Romans 7:18 to 23. Romans chapter 7. 7. Basahin po natin. Tayo Last pa rin verse. mag-decide. Kasi yung flesh at sa spirit, may struggle doon eh. Yung grace, nagbibigay lakas sa atin. Okay. Hindi ibig sabihin yung grace, automatic good works. Hindi. Romans 7:18 to 23.
Romans 7:18. 18 to 23. For I know that in me, that is in my flesh, do no good things. Mhm. To is present with me. But how to perform that which is good, I find not. Ito po. Oo. For the Yan, good yan. that Dalawang, For the yung may sige. for the good that I would do, not but the evil which I would not that I do. Sa sarili natin, bro, yung flesh natin, magnet yan sa sin. Walang magagawa na mabuti yung flesh natin. Yung spirit natin, nakipag-away doon. Yun yung mga decider. Tayo ang mag-decide yan, hindi yung faith. Kasi sabi ng iba, yung faith daw, automatically, mag-produce ng good works. Hindi. Dapat mag-decide tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, choose life. Kaya tayo ang mag-choose between good and evil. May decision tayo. Yung grace, nagbigay lang sa atin ng lakas. Hindi yun siya yung nagtuturo sa atin na gawin mo yan. Dapat gawin mo yan. I-force tayo ng grace, hindi. Nagbibigay lang siya ng lakas sa atin. Lakas. Para i-keep yung law niya. Tayo na yung mag-decide kung mag-keep ba tayo o hindi. Teaching Titus 1. Holding basahin ko lang po ulit dali lang po. Titus, ano ba yung binasa ni Brother Yaaman? Unto all things to ayan, yung chapter 2, for the grace of God that bringeth salvation that appeared to all men. Yung grace teaching us, denying godliness and worldly lust. And grace nagtuturo sa atin na mamuhay should live soberly, righteously, and godly Ayan. in the present day. Yung ang grace, nagtiteach sa atin to deny ungodliness. Pero hindi ibig sabihin na automatic yun na makagawa tayo ng good works. Tayo pa rin ang mag-decide between good and evil. Hindi ang grace. Yung ang grace will be yun nabigay lang sa atin. Tinutulungan tayo na maging malakas tayo. Okay. Tinuturuan niya tayo Oh. to denying ungodly and unworthy lust. Okay. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Okay po. Yan. Okay po. So, tawada po sa Okay ating na tayo, lahat. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Shalom, shalom. Tawada. Okay. Happy Sabbath. Happy Sabbath, Ak. Happy Sabbath. Close na tayo, close. Okay na tayo, Ak. Okay. Close ko na. Praise God. Tawada.